My dear brothers and sisters, have you ever noticed that one of the phrases we hear most often in the Bible is this: do not be afraid. Jesus mentioned it 3 times. And it seems that Jesus knows our hearts so well. We become afraid so easily. We worry about what others will say. We fear making mistakes. We fear losing what we have. We fear getting hurt. And sometimes we are even afraid to let others know that we take our faith seriously. Ang dami nating mga takot sa buhay, pangamba, bagyo, the big one, korupsyon, pagkakanya-kanya. And yet, Jesus mentioned 3 times, do not be afraid. Not because there will be no more problems, but because we are never alone. What I love about Jesus is that He never deceives His disciples. He never says, follow me and your life will be comfortable. He never mentioned that. Hindi niya sinabi, sumunod kayo sa akin at magiging maayos ang buhay ninyo. Hindi. Instead, He tells them that some people will misunderstand them, reject them, and even persecute them. And yet, in the middle of all that, He says, do not be afraid. You are precious to your Father. And my dear friends, what a beautiful reminder that Jesus tells us, not even a sparrow is forgotten by God. How much more valuable are you? Ganon kayo kamahal ng Diyos. Ganon kayo kaimportante ng Diyos Ama. Hindi ba noong mga nakaraang mga pagbasa, noong mga nakaraang araw, when Israel was a child, I love them. Nung bata pa ang Israel, mahal ko na sila. Ito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa inyo. Kaya lang minsan, ang nakakalungkot, kapag dumating ang mga problema, sufferings in life, depression, anxiety, nagkakagulo, saka na tayo lumayo sa Kanya. Ayaw na natin sa Kanya. Nagtatampo tayo sa Kanya. Kapag may mga dasal tayong, may mga hinihiling tayo sa Kanyang hindi sinasagot, nagtatampo tayo kaagad. Lumayo sa simbahan, ayaw nang magsimba. Tandaan natin na kung tayo po'y lumalayo sa Kanya, mas lalo tayong mawawala. Hindi ba sinasabi na ang Diyos ay hindi lumalayo sa Kanyang bayang Israel? Ang tao ang lumalayo sa Kanya. At nakakalungkot kung minsan, dahil sa ating kapabayaan, minsan, isinisisi natin sa Diyos ang mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Yun po ang totoo. Tayong gumagawa ng kasalanan, tayo yung gumagawa ng pagkakamali, agad-agad nating isinisisi sa Diyos. Gayong ang Diyos, Siya yung nagmamahal sa atin. Mayroon bang nagmamahal na magpapasakit sa Kanya? Katulad ng isang ama at ina. Walang ina ang magpapasakit sa kanyang anak. Ganoon ang ama. Sometimes, when life becomes difficult,
we begin to think that God has forgotten me. When our prayers seem unanswered, we wonder if He still cares. But the truth is, God never forgets us, not even for a single moment. His timing may not always match ours, but that never means He has abandoned us. Ang sabi niya, He is close to the brokenhearted. Mas lalong malapit ang Diyos sa mga taong nangangailangan sa Kanya, sa mga taong nasasaktan. In the first reading, the prophet Isaiah experiences the holiness of God. His first response is, "Woe is me." He becomes aware of his own weakness and unworthiness. Yun bang marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali? Yun po bang madali nating titingnan yung sarili natin kung saan tayo nagkakamali? Yung hindi tayo madaling magsisi sa iba. Ito po yung naranasan ni Isaiah nung nakita niya ang Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, na hindi siya karapat-dapat umapak doon sa templong iyon dahil siya'y marumi. But God does not tell him, "You are not good enough." Imagine? Hindi niya sinabi yun. Instead, God first purifies him and then calls him. Pinapatawad niya tayo kapag tayo marunong humingi ng tawad. Kaya huwag maging mapagmataas sa sarili. Magpakumbabang lumapit sa Kanyang humingi ng tawad dahil ang Diyos Ama ay mapagmahal. That is a beautiful lesson for all of us. And many people think, once I become a better person, then I will serve God. Hindi sinabi ni Jesus, bumalik ka sa akin kapag umayos ng buhay mo. Hindi. Lagi nating iniisip na saka na ako maglingkod kapag maayos ng buhay ko. Hindi naman ganun. Once I become a better person, then I will serve God. Or, when my life is finally in order, then I will come back to Him. That is wrong. Lumapit tayo sa Kanya, bumalik tayo sa Kanya, like Hosea yesterday. Come back to me with all your heart. Hindi ba? Bumalik tayo sa Kanya nang may kababaang loob. And God works differently. He does not wait for us to become perfect before calling us. He calls us first and then slowly transforms us by His grace. Amen.